umiikot at naghahanap ng mga kain ang baboy ramo. Pero kapansin-pansin na mabagal na siyang kumilos. Ang kanya kasing paa, pilay pala. Umaga pa lang, simula na ang paghuhukay ng Philippine Warthog na si Awot. Ang kanyang pakay, maka-jackpot ng kanyang magiging agahan. Sa lakas ng puwersa mula sa kanyang snout o nguso, halos makita na ang ugat mula sa ilalim ng lupa. Nang mahanap ang target, kaagad niya itong lalantakan. Omnivore ang mga baboy ramo, kaya mga dahon at malilit na uod ang paborito nilang kainin. Pero di tulad ng mga aktibong baboy ramo, si Awot mabilis mapagod. Kaya nagpahinga siya kaagad pagkatapos kumain. Injured kasi ang kanyang paa, kaya hindi niya ito naitatapak ng maayos. Si Awot, alaga pala sa farm na ito sa Rizal. Nalaman ko na nasilo siya or na-snare doon sa paa na yon. Mabuti na lang hindi naputol yon, pero na-damage na yung hoof niya sa left front leg. Parang pet na ang behavior niya dahil napakabait niya. Yung mga domestic pig niya, pag hinawakan mo, gumagawa sila ng ingay na parang nagugulat pero ito, no sound at all. It enjoys being touched, ha? Nang i-examine ko ang paa ni Awot, natanggal yung pinaka-hook. Parang kuko na naipit. Pag natanggal yung pinaka-nails, ang natitira is yung soft tissue na lang. Ang mga baboy ramo ay may cloven hooves. Ibig sabihin, mayroong itong 4 na digits o daliri. Ginagamit nila ang kanilang hooves para balansehin ang katawan kapag naglalakad sa hindi patag na lupa. Yung pamimilay niya na yun, kinocompensate niya by kneeling. Ginagamit niya yung kanyang siko, binibend niya yung wrist niya para maglakad to lessen the pressure. Mabuti na lang yung kanyang flooring is muddy, kaya nare-reduce yung weight and pressure doon sa leg na yan. Para mabawasan ang iniinda ni Awot, tinanggal ko na rin ang namumuong flakes sa kanyang likod. Napansin ko na yung pinakalikod niya, may mga flaking sa likod, call it dandruff or mga excess oil na nade-develop. Ang ginawa ko is lininisan ko, sinabon ko, and then screen-up ko. And after that process of cleaning, nakita ko na healthy naman yung likod niya. Bali, bata pa po siya noon, mga 4 years ago na nangyari na nakapture siya. Then, inalagaan po namin. Yung pong paa niya po, yung nasilo, medyo hilay na po siya. Parang naputol na yung poo niya. Pero bago napunta si Awot sa enclosure na ito, inilagay siya sa maliit na kulungan para mailipat. Dito na siya nagkasugat-sugat. Ginamot agad ng mga tauhan ng farm ang sugat ni Awot kaya mabilis itong gumaling. Hindi na rin siya nagkasugat sa bago niyang kulungan.
Pero kahit na bumalik ang kanyang wild instincts, mahihirapan pa rin siyang mamuhay sa wild dahil sa kanyang injury. Sa wild kasi, kailangan mo maging malakas, maging healthy. So once na may injury yung isang wildlife o animal, maapektuhan yung kanyang health dahil nga ito ay magiging sagabal o balakid sa kanyang paghahanap ng kanyang pagkain. So eventually namamatay sila dahil sa gutom. Mas madali silang mahuli kung yung paa nila ay injured, humina yung kanilang abilidad na makatakas sa kanilang mga predator. Sa ngayon nakikipag-ugnayan na sa DNR ang may-ari ng farm para sa wildlife permit ni Awot. Dahil sa silo ng mga hunter, ang paa ang kalimitang nai-injure sa baboy ramo. Walang takas maging ang mga biik. Tulad na lang na nangyari sa isa pang Philippine Warty Pig na si Pumba. Hiwalay ang kulungan ng biik na si Pumba dito sa Animal Rescue Facility sa Davao City. Hindi niya kasi kayang makipagsabayan sa ibang baboy ramo dahil putol ang kanyang paa. Noong Hulyo, nang isurrender ng Penrodigo si Pumba. Nung tinanong namin kung ano nangyari sa kanya, nakita na may injury. From trapping, ano? Trapping, yes. Pagdating ko doon, nakita ko itong maliit na wild boar. May bandage na siya kasi nagamot na siya ng isang friend ko na yung colleague ko na si Dr. Bayani. And weeks ago, inamputate niya yung nabubulok na paa ni Pumba. Another thing that I'm assessing here is medyo mailap pa siya, which is good, you know, na-maintain niya pa rin yung pagka-wild niya. I think it's time to take out the bandage and examine if we can take out the stitches and release him here into the new enclosure. Alright. Unit na lang. Yeah. I-focus mo baba. Oh, looks good, ha? Pagtanggal namin ng bandage dun sa stump ni Pumba, maganda ng healing. Para hindi siya tubuan ng maggots o yung uod. Pero ano naman siya, hindi naman siya maamoy, which doesn't attract the flies. Alright, Pumba. Sa dalawang baboy ramo na na-examine ko, mas may tsansang maibalik pa si Pumba sa wild. Pero ang problema, mahihirapan siyang mamuhay roon. Ang baboy damo o ang wild pig ay isang prey species. Siya yung kinakain. So ang isa sa mga strategy niya ay pagtakbo. Para siya makawala doon sa mga potential na kakain sa kanya, kailangan niya mabilis ang kanyang takbo. Hindi naman sila actually straight tumakbo eh. Sigsag sila tumakbo. Yun yung isa sa mga strategiya nila. May 4 na endemic species ng baboy ramo na sa Pilipinas lang matatagpuan. Bawat isa sa kanila, trabaho na magpakalat ng mga buto para mas maraming puno ang tumubo sa gubat. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ang natitirang bilang nila sa wild. Ang buhay ng baboy ramo sa wild ay isang mahabang paglalakbay para makahanap na makain at makaligtas sa kaaway. Pero hindi nila ito magagawa kung ang mga paa na kalakasan nila tinatrap at ginagawang kahinaan nila.